Journey to True Religion. Ngayon po ay araw ng Biyernes, petsa 24 sa buwan po ng Mayo nitong taong 2024, na kung saan magkakaroon naman po tayo ng talakayan na may kaugnayan patungkol sa ating paniniwala at pananampalataya sa ating pong may kapal, kasama ng kanyang bugtong na anak na nasa kanyang sariling bagong pangalan na po ngayon, ang ating mahal na punong Ministro Santo Papa Paulino Ungkoy Samoragapay. At bago po tayo mag-uumpisa sa ating talakayang gagawin, ay manalangin po muna tayo, mga ka-journey. Ulaya po gumulan namigsansal sa langit bug lupa, bigdiyon sakit gunganan balaan mabuginala batano binawad no namin lusaran sa glumbangan mindalanaan sa limpatagan nagulay nagdiwata ringgas na tagalilong manangi amik pasaylo maganjodak pasasibo burita iksayat ni talo sayapat na ni umbaba busagatab nami baal nami tamani nilang buwan pasasibuan damiron pasasingaran damiron narito bay ni panampat rito sa gulay nga magbayad matanggasi naniglap hingkad. Okay, mga ka-journey, paalala po sa ating programa, mayroon po tayong ginagawang pa-premyo, na kung saan ang ating pa-premyo ay magbigay kami ng isang tanong, at kayo po mga ka-journey namin na laging sumusubaybay ang siyang magbigay ng wastong sagot, kasama po ang inyong buong pangalan. Para po sa mga sasali, mangyari po na ipadala lang ang inyong mga wastong sagot kasama inyong balidong pangalan sa numero 0909-5642-497. Simple lang po at napakadali lang po nitong ating papremyo, sapagkat abangan nyo lang po ang mga huling minuto nitong ating programa, kung saan iibigay na po namin ang isang tanong. At sa katanungang aming ibibigay sa inyo, muli po, kayo po ang magbigay ng wastong sagot. Sa mga magwawagi, i-anunsyo po namin ang inyong pangalan sa aming Religious Block Time sa radio program sa RPNDX KDD Pulog City, araw po ng Sabado at Linggo. Mag-umpisa po ng alas 8 hanggang alas 9. At ang wastong sagot po, dito pa rin po namin i-anunsyo sa ating live stream. At para naman po sa ating pang 25 tanong, sa tamang sagot po noon, sa tanong B, who said these words, be lambs unto yourselves, betake yourself to no external refuge, hold fast to the truth as a lamp, hold fast as refuge to the truth. Ang tamang sagot po mga ka-journey ay Gautama Buddha. Yan po ang tamang sagot sa ating pang 25 tanong nung nakaraang linggo sa ating live stream.
At para naman po sa pang-26 na tanong, abangan nyo lang po mamaya-maya. At maliban po sa ating papremyo, maging saan man sa aming mga religious Black Time radio program, bukas din po kami para sa talakayang taus-puso para sa mga kaibayo naming simbahan, na kung ano man ang inyong ikinabahala na siyang agarang pagtutol ninyo nitong mga katotohanang aming ibinabahagi sa inyo, mangyari lang po na tumawag kayo sa 0938-1400-669. Wala po kayong mag-aatubili na tumawag, mga ka-journey, at nang sa ganun ay mabigyang linaw o maliwanagan ang bawat isa sa atin, o lalong-lalo na kayo pong mayroong mga pagtutol sa mga katotohanang aming ibinabahagi sa inyo. O di kaya i-komento ninyo sa ating live stream Journey to True Religion ang anumang inyong mga komentaryo o mga katanungan, na sa ganun ay mabigyan natin ng linaw sa ating live stream, mga ka-journey. At ngayon po, ang paksang ating tatalakayin ay patungkol po sa bagong pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, na kung saan sa aming pong paghahayag bilang katuparan sa hula na inihayag personal ng bugtong na anak ng Diyos noong unang siglo sa kalagitnaan ng taong 95 to 96 Anno Domini, na siya ay mayroon ng bagong pangalan, at ang kanyang bagong pangalan ay wala pong iba kundi ang ating mahal na punong Ministro Santo Papa Paulino Ungkuy sa Moragapay. Marami ang nagtataka, marami ang tumutol, at ang ilan sa kanilang naging pahayag na siyang naging pagtutol sa aming paghahayag patungkol sa personal na bagong pangalan ng bugtong na anak ng Diyos ay ang patungkol sa sulat sa Apokalipsis 3:12, na ito po ay isinulat at ipinadala sa iglesia ng Philadelphia. Kaya para po sa kanila, malabo umali na ang bagong pangalan ay dito po mapakinggan sa ating bansang pinakamamahal, bansang Pilipinas, nitong mga huling araw. Kaya sa usaping ito, minabuti namin na bigyan namin ito ng paglilinaw para po sa mga kaibayo nating simbahan na bahala patungkol sa sulat na ito, na talagang nga namang isinulat ito at ipinadala sa iglesia ng Philadelphia. At bilang panimula po sa usaping ito patungkol sa bagong pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, atin po munang basahin ang Apokalipsis 1:1-2, 4:10 hanggang 11, na kung saan ganito po ang malinaw nating mabasa, mga ka-journey. Ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin. Sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali, at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. Sa dos, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Dito po sa Apokalipsis 1:1-2, malinaw nating binasa, mga ka-journey, na mayroong pahayag o apokalipsis ang Panginoong Hesukristo na napatungkol sa mga bagay na mangyayari. Ibig sabihin, mangyayari, magaganap pa lang. Magaganap na ipinagbigay alam niya kay Apostol Juan sa pamamagitan ng kanyang anghel. Kaya sa 4,
Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asya, biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa kanya na ngayon at nang nakaraan at darating at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang luklukan. Sa 10, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. At narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang apakaka. 11, na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia. Sa Efeso, at sa Smyrna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. So sa pahayag na ito mga ka-journey, malinaw, nas batay sa Apokalipsis o pahayag ng Panginoong Hesukristo patungkol sa mga bagay na mangyayari o magaganap sa darating na araw, batay sa napakinggan ni Apostol Juan, inutusan po siya na kanya itong isulat at ipadala sa 7 iglesia. At isa nga po rito sa 7 iglesia ay ang iglesia po ng Philadelphia, na kung saan dito po sa iglesia ng Philadelphia, dito po natin mabasa at mapag-alaman na batay sa Apokalipsis ng Panginoong Hesukristo na siyang mangyayari o magaganap, na siya po pala ay magkakaroon ng sariling bagong pangalan. Atin pong basahin. Apokalipsis 3:7, 11 hanggang 12. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo. Ang inutusan po nito ay wala pong iba kundi ang ating apostol na si Juan. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. 11, ako'y dumarating na madali. Sino po itong darating na madali? Ang bugtong na anak ng Diyos. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sinuman ang iyong aputong. Sa 12, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya'y lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Sa pahayag na ito mga ka-journey, na isinulat at ipinadala ni Apostol Juan sa iglesia ng Philadelphia, ito ay tumutukoy sa muling pagdating ng bugtong na anak ng Diyos, batay sa Apokalipsis 3:11, na kung saan sa 12 po, sa kanyang pagdating sa araw na ito, ang magtagumpay ay gagawin niyang haligi sa templo ng kanyang Diyos, at ito'y hindi na lalabas pa doon. At doon po sa magtatagumpay, isusulat niya ang pangalan ng kanyang Diyos. Una. Pangalawa, at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos. Pangalawa. At pangatlo po, ang aking sariling bagong pangalan. So dito po, ito pong tatlong ito ang siyang isusulat ng Diyos doon sa magtagumpay sa kanyang pagdating mga ka-journey. At sa tatlong isusulat niya na siyang mangyayari sa araw ng kanyang pagdating, ito nga po ay siya ay mayroong sariling bagong pangalan mga ka-journey. Ang sulat na ito ay direktang isinulat at ipinadala ni Apostol Juan sa iglesia po ng Philadelphia. Kaya ang tanong mga ka-journey,
Sa sulat po ni Apostol Juan sa Apokalipsis 3:12 na sinabi ng Diyos na siya ay mayroong sariling bagong pangalan. Ito po ba ay eksklusibo na para lang sa iglesia ng Philadelphia? Ito po yung dapat mabigyang linaw sa ating kaisipan at sa ating puso upang masundan at matanggap natin ang buong katotohanan patungkol po sa sariling bagong pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Muli po ang tanong. Sa sulat po ni Apostol Juan sa Apokalipsis 3:12 na sinabi ng Diyos na siya ay mayroong sariling bagong pangalan. Ito po ba ay eksklusibo na para lang sa iglesia ng Philadelphia? Ang sagot po, hindi. Ang sulat na isinulat ni Apostol Juan at ipinadala at unang ipinaalam sa iglesia ng Philadelphia, hindi po ito eksklusibo na para lang po sa iglesia ng Philadelphia. Sapagkat una, kung ating sasang-ayunan o kung ating uunawain na ang sulat na ito o ang pahayag na ito na ang Diyos ay mayroong sariling bagong pangalan at ito ay para lang sa iglesia ng Philadelphia. So ibig sabihin po, itong bagong Jerusalem na mananaog mula sa langit, mula sa kanyang Diyos, mangyari din na ito ay para lang din po sa iglesia ng Philadelphia. Di po ba? At sa karagdagan, patungkol naman sa ibang iglesia, kagaya sa iglesia ng Efeso, mayroon din pong mga sulat at ipinadala sa iglesia ng Philadelphia na kung saan ang sumulat at ang nagpadala pa din po nito mismo ang Apostol Juan, na kung saan ganito ang ating malinaw na mabasa. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandilerong ginto. 7. Ang may pakinig ay makinig sa sinabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Muli po, kung ang sariling bagong pangalan na binanggit sa Apokalipsis 3:12 ay para lang sa iglesia ng Philadelphia, so ibig sabihin, ang sulat na isinulat ni Apostol Juan at ipinadala niya sa iglesia ng Philadelphia, na kung saan sinabi sa 7, Apokalipsis 2:7, na ang magtatagumpay ay siyang pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ang may karapatan lang din pong makakain sa punong may buhay ay yung lang mga mananampalataya sa iglesia ng Efeso. Sapagkat ang pahayag na ito'y doon lang din isinulat at ipinadala sa iglesia ng Efeso. At sa ibang iglesia naman, sa Apokalipsis 2:8-11, na kung saan may sulat din pong isinulat at ipinadala si Apostol Juan sa iglesia ng Smyrna, na kung saan ganito po ang ating malinaw na mabasa. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna, isulat mo ang mga bagay na ito ay sinabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. 11. Ang may makinig sa sinabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. So mangyari din, dahil sa ang sulat na ito'y para sa iglesia ng Smyrna, ang hindi lang parurusahan ay yung mga mananampalataya sa iglesia ng Smyrna patungkol sa ikalawang kamatayan. Ganun po ba? Ganito po ba natin uunawain ang mga pahayag na ito? Muli po mga ka-journey, hindi po. At
Sa panghuli, ito pong sulat na ipinadala at isinulat ni Apostol Juan sa Pergamo. Sa Apokalipsis 2:12-17, ganito po ang ating malinaw na mabasa. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. 17. Ang may pakinig ay makinig sa sinabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi iyaong at tumatanggap. Sumuli po, kung ang sulat na isinulat at ipinadala ni Apostol Juan sa Apokalipsis 3:12 sa iglesia ng Philadelphia ay para lang talaga sa iglesia ng Philadelphia, mangyari din na itong sulat ni Apostol Juan na ipinadala sa iglesia ng Pergamo ay para lang din po ito doon. At hindi po tayo kasali. Kaya mga ka-journey, sa mga nag-uunawa sa Apokalipsis 3:12 na nang dahil ito ay isinulat at ipinadala sa iglesia ng Philadelphia, ito ay doon, para lang doon sa iglesia ng Philadelphia, mali pong pagkakaunawa yan mga ka-journey. Kung ganyan po natin uunawain ang pahayag na nakasulat sa Apokalipsis 3:12, malaking kalihisan po yan sa katotohanan patungkol po sa pagkilala sa sariling bagong pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya, patungkol po dito mga ka-journey, itong pahayag na ito sa Apokalipsis 3:12, isinulat at unang ipinaalam sa iglesia ng Philadelphia, hindi po ito nangangahulugan na ang sulat na ito o ang pahayag na ito, na lalong-lalo na sa sinabi ng Diyos na siya ay magkakaroon ng sariling bagong pangalan, ay mangyayari lang sa iglesia ng Philadelphia. Bagkus, ito ay isinulat at ipinadala bilang paunang pagpapaalam sa mga mananampalataya patungkol sa mga bagay na mangyayari, lalong-lalo na patungkol sa bugtong na anak ng Diyos, na siya nga po ay magkakaroon na ng sariling bagong pangalan. At ang kanyang sariling bagong pangalan na ito ay hindi po ito para lang sa iglesia ng Philadelphia, kundi ang kanyang sariling bagong pangalan na ito ay para po talaga sa lahat ng mga mananampalataya sa buong daigdig, lalong-lalo na rin po dito sa ating bansang pinakamamahal, ang bayang Pilipinas. At sa karagdagan, kung ating suriin at pag-aralan ng maigi, sa kalagitnaan ng 66 Anno Domini sa lungsod ng Jerusalem, sa Gawa 1:12, sa Gawa 4:12, may idiniklara ang Apostol Pedro na kung saan ganito po ang ating malinaw na mabasa. Sa 10, Gawa 4:10-12, sa 10 ganito po ang ating malinaw na mabasa mga ka-journey. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesukristo ng taga-Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. 11. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sa pahayag na ito mga ka-journey, una, idineklara ni Apostol Pedro sa lungsod ng Jerusalem
sa kalagitnaan, na kung saan isinulat po ito sa kalagitnaan ng 65, 66 Anno Domini, nawala ng ibang pangalan. Sa ilalim, sa silong ng langit, at sa ibabaw ng lupa na siyang sukat nating ikaliligtas. Na kung saan ang pangalang ito ay tumutukoy po sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, Panginoong Hesukristo. Kung atin pong iisipin ng maigi batay sa pahayag na ito, na patungkol sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, ito ay hindi lang para sa isang bayan. Patungkol sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, ito po ay hindi lang para sa isang lugar o pamayanan. Bagkus, idineklara po talaga ni Apostol Pedro na aniya, at sa kaninumang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. So, silong ng langit. So, ibig sabihin, pagka pangalan ng bugtong na anak ng Diyos ang ating pag-uusapan, ito po ay para sa pangkalahatang naniniwala at nananampalataya sa Kanya sa buong daigdig, mga kajourney. At ang tanong po dito, bakit inihayag ni Apostol Pedro sa Gawa 4:11 hanggang 12 na walang ibang pangalan sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat nating ikaligtas kundi ang pangalang Jesus? Sagot po, mga kajourney, sapagkat sa Juan 3:16 nang ipinadala ng Diyos Amang Anya ang kanyang bugtong na anak sa unang siglo sa bayan po ng Israel. Sa Mateo 1:21-23, ang pangalang Jesus po ang siyang ipinangalan sa bugtong na anak ng Diyos. Atin pong pasahin, mga kajourney. Mateo 1:21-23, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22, at nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi. 23, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. So kaya, idineklara ng Apostol Pedro sa Gawa 4:11-12 na wala ng ibang pangalan sa silong ng langit na siyang sukat nating ikaliligtas sa kalagitnaan ng kanyang paghayag sa 65-66 Anno Domini. Itong pangalang Jesus, sapagkat itong pangalan na ito ang siyang ipinangalan sa bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao na siyang ating tagapagligtas. Kaya ang pangalan na ito ang kanyang idineklara, sapagkat ang pangalang ito ang siyang nagpakita sa katangian, sa kapangyarihan ng bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Idineklara ng Apostol Pedro na ang pangalang Jesus ang siyang pangalan na ating sukat na ikaliligtas sa silong ng langit, sapagkat ang taong nagdala sa pangalang ito ang siyang nagpapakita sa gawa ng Diyos na nagkatawang tao, mga kajourney.
Kaya idiniklara ng Apostol Juan. At bilang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao, kung atin pong babasahin ang Mateo 28:18, inihayag ng bugtong na anak ng Diyos, sabi niya, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap. Sa panahong ito ay muli na po siyang nabuhay at siya po ay nakikipag-usap sa kanyang mga alagad. Basahin po natin muli. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So pagkapag-usapan natin ang patungkol sa bugtong na anak ng Diyos, ang kanyang naging kapamalaan ay hindi lang po tumutukoy sa nag-iisang lugar, sa nag-iisang puok, sa nag-iisang bansa, at sa nag-iisang iglesia. Pagkakapamalaan ng bugtong na anak ng Diyos ang ating susuriin ng maigi. Aniya, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa Kanya. So, ibig sabihin, mga ka-journey, kung idiniklara niya ayon sa sulat na isinulat ni Apostol Juan na ipinadala sa iglesia ng Philadelphia na mayroon siyang sariling bagong pangalan na siya ring sinalita mismo ng bugtong na anak ng Diyos sa Apokalipsis 1:1, ito ay nangangahulugan na ang kanyang sariling bagong pangalan ay hindi lang talaga para sa iglesia ng Philadelphia, kundi para talaga sa buong daigdig, sapagkat ang kapamahalaan ng bugtong na anak ng Diyos ay hindi lang sa iglesia ng Philadelphia, bagkus sa langit at sa ibabaw ng lupa, mga ka-journey. At para po sa karagdagan, kung atin pong babasahin ang Juan 5:21-23, sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol, upang papurihan ng lahat ang anak na gaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kanya'y nagsugo. So, ganito po ang mga naging kapangyarihan ng bugtong na anak ng Diyos ayon na rin po sa kapamalaang ipinagkaloob sa Kanya ng Kanyang Diyos Ama na nagpadala sa Kanya sa sanlibutan ito. At kung babalikan po natin ang pahayag na nakasulat sa Jeremias 23:24, pagka-pag-uusapan po natin ang Diyos po ay hindi lang po talaga para sa isang lugar o para sa isang bansa. Ganito ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo? 24, may makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya? Sabi ng Panginoon, hindi baga pinuno ko ang lahat at ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. So pagka Diyos, pinupuno po niya ang langit at ang lupa. At ang Diyos na ito, bilang bugtong na anak ng Diyos, ng kanyang Diyos Ama, na nagkatawang tao,
maging siya po ay omnipresente sa lahat ng mga dako. Sapagkat kung atin pong muling babasahin at uunawain ang Mateo 28:18, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa Kanya. At sa Mateo 28:18, Mateo 18:20, sabi dito, mga ka-journey, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. So bilang bugtong na anak ng Diyos, na nasa Kanya na ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa. Ang sino mang magkakatipon 2 o 3 sa pamamagitan ng Kanyang pangalan, siya ay naroon. So ibig sabihin, kung mayroong nagkakatipong 2 o 3 sa bansang Europa, Amerika, England, Ukraine, China, Japan, o maging dito sa ating bansang pinakamamahal ang bayang Pilipinas, naroon at narito po ang bugtong na anak ng Diyos, sapagkat siya po ay omnipresente. At sabi niya sa 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, tumutukoy pa rin po sa Kanyang pangalan bilang bugtong na anak ng Diyos, naroon siya sa gitna. Kaya nangyari man na unang ipinadala ang sulat at bilang paunang pagpaalam sa iglesia ng Philadelphia na mayroon siyang sariling bagong pangalan. Sa ganap na itong naisakatuparan nitong mga huling mga araw, na mayroon nga po siyang sariling bagong pangalan, at ang bagong pangalan na ito ay wala pong iba, kundi ang ating mahal na punong ministro, Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay. Siya po ay nasa sa atin. Ang sino mang magkakatipon ng 2 o 3 sa pamamagitan ng kanyang sariling bagong pangalan, ito man ay maging nasa iglesia ng Philadelphia o maging ito man ay nasa bansang Amerika, Europa, China, Japan, o maging dito sa bayang ating pinakamamahal, ang bayang Pilipinas, siya po ay naroon at narito, mga ka-journey. Kaya patungkol po sa bagong pangalan ng bugtong na anak ng Diyos na isinulat at unang ipinaalam sa iglesia ng Philadelphia, ito ay hindi lang para sa mga mananampalataya sa yaong iglesia. Bagkus, ito pong pahayag na ito ay para sa lahat ng mga mananampalataya sa buong daigdig. At ang una ring makaalam sa bagong pangalan na ito ay ang mga hirang ng Diyos na siyang nagtagumpay at mayroong pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Kung atin pong basahin ang Isaiah 52:6, mga ka-journey, ganito po ang ating malinaw na mabasa. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Sino yung makakakilala sa kanyang pangalan? Ang kanyang bayan. Itong bayan na ito ay tumutukoy sa kanyang mga hirang na alagad. Kaninong pangalan ang kanilang makikilala? Ang pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Anong sabi? Kaya't matatatalastas nila sa araw na yaon na ako yaong nagsasalita, narito ako nga. So itong pahayag na ito'y nagbigay sa atin ng mga katibayan na sa kanyang sariling bagong pangalan, matatalastas, makilala siya ng kanyang sariling alagad, ng kanyang sariling bayan, ng kanyang sariling mga hirang, sapagkat ito yung naging kanyang pahayag, mga ka-journey. Kaya magkaroon naman siya inihayag man niya na nagkaroon siya ng sariling bagong pangalan, mga ka-journey.
matatatalastas, makilala at makikilala pa rin po siya ng kanyang sariling bagong pangalan, ng kanyang sariling mga hirang na alagad. Na kung saan itong kanyang mga sariling hirang na alagad ang siyang naging nagtagumpay upang siya ay makilala na mayroong paniniwala at pananampalataya sa kanya. Kagaya din po sa bayan ng Israel nang siya ay dumating doon. Ang una pong nakatalastas at nakakilala sa kanya na siya ring nagtagumpay ay wala pong iba kundi ang kanyang unang hirang na alagad na mga apostolis. Kung atin pong basahin sa 1 Juan 5:4-5, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang pagtagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. 5. Ang sino ang dumadaig sa sanlibutan kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Kagaya din po sa mga hirang na alagad ng Diyos sa bayan ng Israel. Sila yaong nakakatalastas at nakakakilala sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos sapagkat sila yaong nagtagumpay na siyang mayroong pananampalataya sa Kanya. Kagaya din nitong mga huling mga araw. Kami din yung mga nakatalastas at nakaalam sa Kanyang sariling bagong pangalan sapagkat una, ayon na rin sa kanyang pagkahirang sa amin na kanyang binigyan ng kaalaman sa kanyang muling pagdating na mayroong paniniwala at pananampalataya sa kanya na siya ring nagtagumpay nitong huring mga araw kaya nalapag-alaman namin ang kanyang sariling bagong pangalan, mga ka-journey. Kaya muli po, mga ka-journey, sa Apokalipsis 3:12 hindi po nangangahulugan na kumo ang sulat na ito'y ipinadala sa iglesia ng Philadelphia ay doon lang magaganap ang isang pangyayari patungkol sa sariling bagong pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Bagkus, ito po ay para po sa pangkalahatan, lalong-lalo na po para sa may mga taos-pusong paniniwala at pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos sa buong daigdig, mga ka-journey. At sa ngayon, hanggang dito na lang po muna tayo, mga ka-journey, at ibigay na po namin sa inyo ang ating pang-26 na tanong sa ating papremyo na kung saan ipadala po ninyo ang inyong tamang sagot sa numero 0909-5642-497. Ang tanong ganito po, what does the name Jesus means? Ito, madali lang po ito, mga ka-journey. Ulitin ko po, what does the name Jesus means, mga ka-journey? Ipadala po ninyo ang inyong tamang sagot kasama ang inyong buong pangalan sa numero 0909-5642-497. At atin pong pinasasalamatan ang mga nakijoin sa atin through Facebook Live. Nana Dailinda Agapay watching, Kaagapay TV watching, Mark Mugawa watching from Global City of Taguig watching you, brother. And Tata Gumandaw to Magda Armado watching. So Journey to True Religion, send stars to let this creator know you like their content. Isang maligayang bati sa inyo pong lahat, mga ka-journey, at napaka mapagpalang buhay po sa ating lahat. Tulo. Naop na?